Jackpot! Bulong ko sa sarili nang makita kong pumasok ang 10,000 piso sa dummy e-wallet account ko. Ang bait ng matandang babae sa kabila ng tawag. Masyadong mabait. Sobrang tiwala, kaya't naloko agad ng pekeng ad at walang tanong-tanong na pinadala ang buong bayad. Maraming salamat po sa bayad, ma'am. Ipapadala ko na po yung graphics card sa inyo sa loob ng linggo. Ay, ako dapat ang magpasalamat, iho. Hindi talaga ako marunong sa mga gadget o kung anumang teknolohiya. Pero matagal nang gusto ng apo ko ng bago. Sigurado po akong matutuwa siya. Halatang mahal niyo po siya. Nako, oo. Surprise ko to sa kanya. Naiiyak na nga ako minsan sa kakasulyap sa kanya. Habang nag-aaral online, parang laging malungkot. Mas maganda nga po yan. Hindi na kayo matatantanan sa pasasalamat. Buti na lang nakita ko yung post mo. Yan lang talaga ang kaya ng ipon ko. Yan po talaga ang hangarin ko. Tapat na presyo para sa tapat na serbisyo. Salamat ulit, iho. Pa-update na lang kung may delay, ha? Opo, magsasabi po agad ako. Nagpaalaman kami. Pagka-end ng tawag, automatic na ang kilos ko. Parang script na alam ko na sa utak. Nag-logout ako sa ad site, dinilit ang dummy seller profile, at dinisconnect ang e-wallet account. Nilipat ko agad ang pera sa isa pang account na gamit ang ibang alias. Mas ligtas. Habang mas matagal na hindi ginagalaw ang pera, mas mataas ang tsansa na mahuli. Kahit tumawag pa siya ulit, wala na ring saysay. Silent na ang phone na to at hindi rin ito aabot ng bukas. May isa pa akong phone para sa mga meetup. Sinara ko ang laptop at dahan-dahang huminga habang inaabot ang likod ko para mag-unat. Napatingin ako sa bintana. Yung hapon ay natatakpan ng mga kable at mga tangke ng tubig sa bubungan. Sa ibaba, rinig na rinig ang gulo sa palengke. Mga nagtitinda ng prutas na nagsisigawan. Mga motor na humaharurot. Sana makaalis na ako rito. Alam kong hindi ko dapat ubusin agad ang pera. Hindi ngayon. Kailangan kong magpakatino. Pero ang sarap ng pakiramdam eh. 10,000 sa loob lang ng kalahating oras? Ganong klaseng swerte. Mapapaisip ka talagang wala kang talo. Naputo lang iniisip ko nang may kumatok sa pinto. Mabigat ang hakbang ko habang binubuksan ko ito. Si mama pala. May bitbit na Tupperware at may pilit ng ngiti sa mukha. Ben, ang tagal mo nang di dumadalaw. Di ka rin sumasagot sa tawag namin. Sabi niya habang pumasok na. Parang siya pa may-ari ng apartment. Busy lang, alam niyo naman yun. Sana busy ka sa paghahanap ng trabaho. Natatawa niyang dagdag habang inilapag ang pagkain sa counter. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Nang humarap siya ulit sa akin, napayuko ako. Ayokong makita yung tingin na alam kong nasa mga mata niya. Ah, hindi nga, mahinang sabi niya. Ewan ko ba kung bakit inisip kong baka nagbago ka na. Ma, ang hirap kaya maghanap ng matinong trabaho ngayon, sagot ko, napapailing. Kailan ba ako nagsabi na kailangan mo ng matino? Ben, matalino ka. Kaya mong marami. Sa totoo lang, mas higit pa sa aming dalawa ng tatay mo. Napatawa ako. Mapait. Oo nga. Kasi naman, paano ko matutumbasan si dad na ilang dekada na sa IT? Or ikaw na parang may bagong raket kada linggo? Umupo siya sa sira-sirang sofa ko. Kita ko. Nag-iisip siya kung dapat ba niya akong yakapin o pagsabihan. Baka pareho. Pagkatapos ng ilang saglit, tinanong niya, bakit parang lagi mo kaming kalaban? Magulang mo kami, Ben. Kalaban? Grabe ka naman. Tinitingnan mo lahat ng ginawa namin. Tapos iniikot mo para mas lalo mong maramdaman na wala kang kwenta. Pero kailan mo ba sinubukang alamin kung ano talaga ang gusto mo? Yung bagay na kaya mong ipagmalaki. Wala akong maisagot. Ayoko rin namang maghanap ng sagot. Baka kasalanan ko rin. Na mula't simula, wala akong pangarap. Kahit nung college, puro deadlines lang at pressure. Wala namang malinaw na hinaharap.
Huminga siya ng malalim. Tahimik pero buo. Gusto lang naman naming gumanda ang buhay mo, Ben. Pareho kami ng tatay mo. Alam naming kaya mo. Kaya tama na anak. Tama na ang panluloko. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng mga taong niloloko mo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya galit. Mas masakit pa. May bigat sa boses niya na ramdam hanggang buto. Yung klaseng hinanakit na hindi mo basta-basta makakalimutan. Nanikip dibdib ko. Nag-init yung panga ko. Pinilit kong ngumiti. Lalabas muna ako, ma. Umuwi ka na. Parang iiyak siya pero walang lumabas na luha. Tanging pagod at lungkot lang habang papunta siya sa pinto. Sinigang iyan, sabi niya bago lumabas. Maasim. Yung paborito mo. Salamat. Bulong ko habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Tumigil siya sandali. Pwede ka pang magbago, Ben. Kahit di mo pa nakikita, ako naniniwala pa rin. Paglabas niya, mas bumigat pa yung katahimikan. Tinitigan ko ang Tupperware. Kahit sarado, naamoy ko agad. Yung asim ng sampalok, yung lambot ng karne. Paalala ng mga linggong maulan. Habang nagluluto si Ma, naalala ko tuloy ang mga panahong mas madali lahat. Panahong hindi ko kailangan magsinungaling. Kahit sa sarili ko. Nilagay ko sa ref ang Tupperware at mariing sinara ang pinto. Napabuntong hininga ako. Kinuha ang wallet at susi. Sinuot ang sapatos. Kailangan kong lumabas. Linisin ulo ko. Paalalahanan sarili kung bakit ko nga ba ginagawa lahat ng ato. Kumain kami sa isang Korean barbecue sa mall malapit lang. Sapat na kamahalan para maramdaman mong espesyal. At sapat na kaingayan para malunod ang mga iniisip. Umorder ako na parang may pera akong pinaguhugutan. Sabay wagayway ng menu. Kung anong gusto nyo guys, ako na bahala ngayong gabi. Nakangiti kong sabi. Uy, may pa-bossing, sabay tawa ni Jonah. Hindi ka ba? Like walang trabaho. Taas kilay ni Mia. Pero di rin naman siya nagdalawang isip maghakot ng side dishes sa plato niya. Hindi no, natawa ako. May mga part-time gigs ako. Nagbebenta online. Steady yung pasok ng pera. Tumango sila, natawa. Wala nang nag-usisa. Wala namang kailanman nagtatanong ng sobra. Ayos lang yun sa akin, maliban kay Emilio. Tahimik lang siya, pero yung tingin niya, oo, alam niya. Siguro hindi buo, pero sapat para mapagdugtong-dugtong. Hindi siya nanunumbat. Nakita lang niya ang totoo. Iwas ako sa tingin niya, sabay balik sa grill, para bang walang mali. Tuloy ang gabi. Uminom kami, nagtawanan. Tulad ng dati, na wala rin ang kutob ni na Jonah at Mia. Bandang huli, umuwi na sila. May maagang pasok si Mia at sinundo si Jonah ng girlfriend niya. Naiwan kami ni Emilio para hatiin ang bayarin. Pinilit niyang magbayad ng isang bahagi na mas lalo lang nakainis. Pero wala na ring silbi pang makipagtalo. Lumabas kami sa restaurant kung saan puno ng ingay ang parking lot. Tahimik kaming naglakad. Lalakad ka pa uwi? Tanong niya. Oo, sagot ko. Nakakasbusog kasi yung pagkain kanina eh. Tumango siya. Nakatingin lang sa daan. Alam mo, pwede mo namang gawin yung mas matinong bagay kaysa dito. Ito na naman tayo oh. Hindi, seryoso ako. Wala kang ang alam kung anong ato. Hindi ko kailangan. Alam kong hindi ka masaya. At alam kong hindi ka bobo. Pero lagi kang umaasta na parang wala kang pakialam. Wow, nagsalita ang Mr. Perfect. Kailan ka ba huling nagka-problema ha? Lahat tayo may problema, Ben. Masama na ba akong tao para tulungan ka? Natigilan ako. Sandali lang. Tapos, tuloy lang siya sa paglalakad. Hindi na hinintay ang sagot ko. Oh, sige, bulong ko. Sabay habol. May meetup pa naman ako mamaya. Drone buyer. Cash. Napalingon siya. Kunot noo. Gabi? Oo. Yun lang daw ang free niya. Sa park, malapit sa bazar. Public naman. Alam mong sketchy yan, di ba? Ngumisi ako. Pero di ba mas exciting pa yon? Hindi siya ngumiti pabalik. Umiling lang.
Bahala ka. Basta, subukan mong huwag sirain yung buwan ng ibang tao. Wala akong naisagot. Hindi ko rin kinaya. Lalo na't nanunundot na naman sa loob yung konsensya. Paulit-ulit kong naririnig yung boses ng matanda. Surprise ko to sa kanya. Paulit-ulit kong naiisip kung paano siya nagbilang ng naipon niya. Tahimik sa parke nang dumating ako. Dilaw ang ilaw mula sa mga poste. Humahaba ang mga anino sa mga upuang walang tao at sa basag na semento. Umupo ako sa gilid ng bangketa. May kahon ng drone sa tabi. Walang laman, syempre. Gaya ng peking resibo sa bulsa ko. Naghintay ako at naghintay ulit. Lumipas ang 30 minuto. Wala pa rin yung buyer. Kumakabog na yung paa ko sa inip. Pagtingin ko sa phone, 9:30 na ng gabi. Napabuntong hininga ako. Sayang oras, bulong ko. Tumayo ako at naglakad-lakad. Naiinis na ako. Sayang paghahanda. Kung sana kinain ko na lang ang sinigang sa bahay. At di lumabas pa. Napasipa ako sa lupa. Medyo malakas. Kumalat yung alikabok. May napakli sa ilalim ng sapatos ko. Doon ko lang napansin. May napatag na punso ng langgam malapit sa puno. Napaatras ako. Pinapagpag ang sapatos. Tapos may narinig akong boses. Mula sa may damuhan. Paos. Parang kaluskos na may kasamang salita. Ang bigat ng ibag mo, iho. Napatigil ako. Napalingon. May lumabas mula sa dilim. Maliit lang. Halos tuhod ko ang taas. Mukhang matanda. Gusot ang balat. Parang tuyong dahon. Magulo ang buhok. Parang ugat ng puno. Wala ka na bang respeto sa maliliit na nilalang? Tanong niya. O masyado ka na lang nasanay sa panluloko at pag-apak? Sandali. Sino ka ba? Ano ka? Suminghot siya. Naamoy ko ang kasinungalingan sa'yo. Malagkit, makapal. Halos kasing lagkit ng pawis mo ngayon. Umurong ako ng kaunti. Hindi ko sinasadya. Hindi ko nakita. Hindi lang langgam ang inaapakan mo gabi-gabi, araw-araw. Sabi niya. Mababang mababa ang tono. Niloloko mo ang mga taong may tiwala, ng mga inosente. Inaabuso mo ang kabutihan nila. Pati mga kaibigan mo. Napapagod na rin. Kinilabutan ako. Lumuhod siya sa tabi ng nasirang punso. Marahang isinauli ang lupa. Tumingin ulit sa akin. Matatalim ang tingin, pero parang may lungkot. Kaya mo pa bang magbago? Hindi ako makasagot. Nanuyo ang lalamunan ko. Kung ganon, tingnan natin. Pinagdikit niya ang mga daliri. Parang may dumaloy na kuryente sa katawan ko. Braso, binti, dibdib. Mahapdi pero hindi masakit. Parang gumagapang sa ilalim ng balat. Umiikot ang paningin ko saglit. Tapos tumigil. Pareho pa rin ang paligid. Pareho ang liwanag. Pareho ang hangin. Pero may kakaiba. Parang may nabago sa loob. Parang may gumalaw at hindi na bumalik sa dati. Tumayo siya at pinapagpag ang kamay. Simula ngayon, mararamdaman mo ang sakit ng bawat taong niloko mo. Bawat perang nakuha mo sa daya, isa-isa mong babayaran. Napakunot noo ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at unti-unting nawala sa anino ng mga puno. Parang usok. Naiwan akong nakatayo, hinihingal. Basang-basa ng pawis. Mabilis ang tibok ng puso ko. Gusto kong isipin na panaginip lang yun. O baka kung anong nakain ko. Pero habang palayo na ako, bigla akong nanikipan ng dibdib. Parang may humigpit sa loob. At may isang malinaw na iniisip ko lang noon. Parang may sumpa ako